nagmekaniko ah. Sus, nagmekaniko na mga ka-journey. Sus, nagmekaniko na. Kuy, sus, kino ko na malikot na. Nagmekaniko. Sus, yun na. Gumagamit din siya ng plies. Ang kuling ah. Sus, yun kung plies niya, ipit man. Nagmekaniko ako, baby ah. Nangalikot na, kunwari. Sus, nangalikot na ako, baby ah. Nagmekaniko na. Mekanika. Ako'y mekanika. Okay, nagmekanika na ako, baby ah. Ang galing talaga. Sus, palo. Hindi nga. Nagawa ka ba dyan? Have you finished your work? Nagmekaniko siya dito ma. Mas madami siya. Ayan, lagay niya. Ano na, sprocket. Lagay niya yung sprocket. Mekaniko na nga siya eh. Pinatanggal niya dyan yung cellphone ko kaya mag-edit. Dyan ako nag-edit ngayon eh. Pinatanggal niya kaya magmekaniko daw siya eh. Ang galing ah. So yun po mga ka-journey, sa mapagpalang hapon sa ating lahat. So yun po, yung ating license no, dahil nawala nga ayon mga ka-journey, magpapapinabitublos tayo rito sa law office no, sa mga gumagawa ng ang tawag nito yung ito law office yun dito tayo pupunta taas, nandito taas yun. Hintayin tayo mga ka-journey kasi may nauna pa kasi hintayin lang natin nauna pa inaasikaso. Yan po mga ka-journey, nakakuha na tayo ng pinabitublos. Pupunta na tayo sa police station. Doon natin itimbre natin ito doon din. Bagay napuntahan ko na itong nakaraan. Ito nga ang hinihingi. So yun, pupunta na tayo doon mga ka-journey. Ha? Tara. Yan po mga ka-journey, meron na tayong police report dito. Kapag pagawa na tayo, police report, paniguro lang kasi ito dahil baka maggamit kasi sa kalukuhan yung ating lisensya no? So mas maganda yun na i-timbre natin sa police report natin para sure no po, para wala tayong pangamba no po. So yun po mga ka-journey, pauwi na tayo. Yan, okay na yun. Dito sa may sa ka-journey naputol yung kadena. doon sa may pinapasukan ni Mama malapit. Lagpas kami doon. Konti. Putol ka din na. Nawala yung lock. Kita pa natin yung lock na yun? Wala na po yun. Alam ko na po. Naputol po dyan. Kasi po, eto po yung niyan. Yung lock po dyan, hanapin natin. Ito ba yung lock? Wala po lock yan? Meron yan. Ayun na, paputol na po ito isa. Bago. Hindi, ito yung pagpalo. Ito, ano to, kaya nagkaganito to. Sumabit dito eh. wala magpalit ng kadena. Oo. Matigas. Mga ganito po. Mga ganito po kasi lumuluwag po kasi yung ganito niya yung gulong po. Mekaniko po yan. Sila po. Napunta na doon si Garbe. Basta lang pangila. Oo. Wala pa naman. Ay, yun pala. May vulcanizing shop na no. May pagawaan. Wala nga akong pera dito eh. Meron ako dito, pambilin cellphone. Ay, pambilin cellphone. Pambili ng tsinelas. Saan vulcanizing? Meron pa ba buhay? Ano pa? Papunta nyo na. Ayun o. Ano sabihin ko, kadena? Sabi mo nga, kanina. May extra pa sila. Ako na magana. Meron bang kung kaya pwede bang yan to ikabit? Bayaran na lang. Mga Johnny. Siraan ka sila mga Johnny. Mga Johnny yan. Yung mga Johnny, tropa. Ay, dati o. Baka kanina yan boy. Tanong mo, okay? Kaya may ano pa kayong kadena?
na daw kaya. Ha? Baka din. Ano, bangal na oh. Kulang na yan. Mas maganda yung kadena din ng mga stock na motor. Hindi pwedeng putulan, ano? Hindi na Kukulangin. kukulangin. Kasi nawala yung ano, nawala. Cellphone mo. Andun sa ano? Sa motor. Takbuhin mo. Mga Johnny. Sira kami mga Johnny. Umatras oh. Oo. Yan, ito ng trainer niya, ano, kapit-kapit. Ayaw nga po. Oh, buksan mo. Tawagan si Kirby. Nagka-trip niya ito to. Nagka-trip na to. Nagka-drive na yan. Papunta na. Paano nga yung ilang? Mga Johnny. Baka may dala. Baka may dala ng tubig. Yung pagka dun sa ano? Island ah. No. Ayun, nakasiraan tayo. Mga Johnny oh. Putol po yung mga kadena. Dun sa stock ng mga motor, baka pwede kumuha. Mga Johnny, nasira kami. Mga Johnny. Sinundo namin mga Johnny. Ni ano kay RD. Ito mo. Sira. Bangal na. Di na kaya ikabitan. Bigot kasi ni Pokyo eh. Oh, hindi ako malikot. Ah, Hindi ako malikot. Ikaw malikot. Kailangan kasi dapat alagaan sa langis yan boy. mga boy. Sa gitna. Hindi lahat ng bagay. Hindi na ano. Buti ano, hindi tayo. Nasa gitnang-gitna. Ang dami pa namang mga truck. Ayan mga Johnny. Propa kayo mga Johnny oh. Grabe nga si Carmen. Ayun ah. Mga Johnny, hintayin po namin si Carle. Ayan po. Nandito po kami sa papunta San Miguel po. Salangan San Miguel, Bulacan po to, mga Johnny. Ayun na. Ito na nabili ko. Nakasago po original. Oo, ano to eh, bago lang yan. Mga Johnny, ilahin lang namin. Delikado tayo dito. Bago Kasi daming pupunta truck dito. Bago pupunta dito, ano yan eh. Bagong-bago yan eh. Di ba pwedeng dito? Nahirapan po kayo magpagpapalito. Mahirap nga lumiko pa. Hindi na napipreno ba to? Hindi na. Okay, preno yan. Nakabagyan.
May bibili pala kami ng ulam ni Bakyo. Na. Malas mga journey. Bibili pa kami sana ng tsinelas ko. Si tsinelas ko siraan. Bibili kami ng tsinelas kaso masiraan kami. Yun. Malas. Vlogger kami. Ito na yung hanap buhay namin. Na. Kain guys. First day ko ngayon, first day. Yung oras pa lang naman. Maaga pa tayo. Ito ko ng tuyo. Tapos hotdog. Tapos yun na din yung baon ko. Pang lunch yan. Sabi nila, yung HR dun, hanggang ko daw. Kasi, time in pa ako. Naka-assign ako ngayon guys dun sa warehouse. Yung gawa ko doon, nagkakalso ako ng mga bakal na malalaki. Hindi pa makapasok, masakit pa yung ngipin. Parang biyernes pa siya makakapasok. Kaya ako lang muna. Lalakad pa ako na ito pa palabas dito. Medyo malayo-layo pa. Pero palab lang. So yun nga po mga ka-journey, good news din po kasi si Makmak ay sa awa ng Diyos talaga sa hinabahaba ng panahon na pag-a-apply nakapasok din sa wakas mga ka-journey. So salamat ng napakarami sa Panginoon Diyos din dahil siyempre matagal na rin ni Makmak inaasam-asam na makapasok sa work pero hindi mangyari kasi nung una nga ay sabi ko nga sa mga naunang vlog ay na-scam talaga sila. Maliwanag sa sabaw ng pusit nga na-scam talaga sila. Nahingian pa sila ng magkaano yun, mahigit 1,000, halos 2,000 yata pa mahigit ng ginastos ni Makmak doon. Balik-balik, nagbigay ng medical ko, no. Oh. Tapos isinabmit ko, no. Isinabmit naman talaga nila, kaya lang, walang tawag na nangyari. Pero napag-medical sila doon sa yung pinakaano ng yung nire-refer ng agency kung saan kuan yun, doon sila nagpa-medical. Pero wala namang tawag nangyayari, wala namang, hindi naman sila nakapasok edi wala na yun, no? Tapos na yun wala na, pero nabanggit ko lang dahil siyempre matagal-tagal din kasi naghintay si Makmak sa na yun, kasi hindi naman pala nakapasok. Pero sa awa ng Diyos ngayon ay nakapasok na. Yan nga, nagkausap kami sa Pro Messenger, sabi ko mag-ingat ka kasi ang trabaho niya mga ka-journey ay bakalan. Napaka-delikado sa alam ko na kasi yung mga ganong
trabaho pagkabakalan talaga, delikado talaga yan mga ka-journey. Basta binanggit ko lang sa kanya, sinat ko sa kanya lahat ng mga pag-iingat. At syempre higit sa lahat, sabi ko sa kanya, bago ka magsimulang magtrabaho, manalangin ka talaga muna. Kasi hindi natin hawak ang oras, panahon. Kailangan mo siyang gunin sa ng Diyos araw-araw yan. Kasi hindi biro ang trabahong bakalan, sabi ko sa kanya. Nabanggit niya nga sa akin na mayroon daw yung crane mga ka-Johnny. I-explain ko lang, no, para ano ba, mayroon po kayong sa mga wala pang idea yung sa mga bakalan. Yung mga bakalan kasi lalo pat ano yan, nasa ano daw siya, nasa warehouse daw siya. Siyempre naka-imbak ang maraming bakal dyan. Ano po? Doon kinakamada. Kung halimbawa may delivery, kukunin sa crane. Kung hindi crane, minsan forklift, minsan crane. Ang nasa kanilang yun is crane. Yung hoist crane kung tawagin, ano po, nasa overhead na doon sa taas yung ano, kumbaga bubuhatin. Ngayon, ang sabi ni Mac kanina, yung dang hook, no, yung bang panali sa bakal na iaangat ng crane, yung hook daw ay bumigay, pumitik ngayon yung hook. So ibig sabihin, maaaring dalawa lang ang ano dun kung yung pag-angat ng crane at nag-swing siya, no, hindi maayos ng pagkaka-operate ng ano, mayroon, hindi man kasi maiwasan din ganoon na ang karga ay nag-swing. Ngayon, siyempre, so, sumasayaw-sayaw yung sa ere, ang ganoon, bumigay daw yung ano, kumalas yung hook, nalaglag daw yung mga pangarga. Simple bakal po yun mga ka-Journey. Kung pag-angat dyan at nandyan pa sa uluhan mo, ano ka dyan, kumpiyansa ka dyan, katulad mo nangyari, bumagsak na yun yung karga ng crane. Kung may tao sa baba, di patay, bubuhayin ka ba, no? Kung halimbawa isang bundle na crane bumigay yun, makukulog pa baba. Buti ka mo, slamakmak daw ay malayo. Katachat ko lang sa kanya na ganito, mag-ingat ka dyan kasi kabisado ko ang bakalan, sabi ko sa kanya. Nag-reply siya na mayroon nga daw talaga nangyari. Sabi ko na, di ba, delikado ang bakalan, sabi ko. Ingat, sabi ko sa kanya, in-explain ko sa kanya sa chat mga ka-Journey, kasi siyempre dito ako sa Bulacan through chat lang kami nag-usap. In-explain ko sa kanya lahat, sabi ko, mag-ingat ka, huwag kang basta-basta gumalaw kung alanganin ka, huwag kang basta-bastang dumampot ng isang bagay na di mo naman pala kaya, hindi mo alam. Kailangan mo magtanong ka. Mahirap kasi yun nangangahas kang gumalaw na hindi alanganin ka pala, hindi mo kabisado, mapapahama ka dyan. Ang bakal, hindi ka sasanturin dyan. Pag oras may bumigay lang na kamada dyan at nagpatanga-tanga ka dyan sa ginagalawan mo, ako. Kasi mga kamada niyan matataas yan mga ka-Journey. Kukuha ka doon. Kadalasan naman talaga pagka ganyan kamakamadang ganyan, crane talaga ang bumubuhat niyan. Ano yun doon, tutong-tong-tong kayo doon sa mga kamada, di ba? Mga ganun, mga tipong ganun. May mga kamada pa dyan, kung minsan hindi tuwid na pagkakalagay. Minsan dyan, medyo na tumabingi na yung kamada, mga ganun. Tapos tutong-tong ka doon kasi bubuhat. Susungkit-sungkitin mo ngayon yung kadena na may hook. Kasi kumbaga itatali mo para maaangat, di ba? Kabisado ko yung mga galaw na ganyan Sabi ko mag-ingat ka talaga. Kung karang halimbawa, yung tinutungtungan mo, nakikita mo rin, tabingi na pala yung kamada, wag kang manghas dyan, wag kang umakyat dyan. Kung kinakailangan, magtanong ka sa mga eksperto, huwag kang manghas, sabi ko sa kanya. Napakadelikado ang bakalan. Napakarami ng nadisgrasya dyan. Karami na talaga. Ako, subok at saksi ako dyan. May ikukwento lang ako sa inyo para may niwala din kayo sa akin mga ka-Journey. Di ba? Tulad noong pagawaan siya ng steel bar, no? Deform. Yung bakal na parang may groove, no? Siyempre, lumilipad yan pagka nanggagaling sa pugon, tapos lilipad yan kasi siyempre may bula yan na umiikot na para bumilis, tapos pupunta sa cooling bed. Ngayon, nagkaroon ng trouble yung bakal na lumilipad na gano'n na nagbabaga, no?
lumilipad, ganun. Hindi dumaan sa pinaka-railings, no? Yung pinaka-guide, hindi dumaan doon. Kumbaga nag-iba ng direksyon siya kasi nga nagka-problema. Ang tao nandun sa may harapan, hindi naman niya sukat akalain na magkakaroon ng ganun. Lumipad, tapos pumulupot ka ron. Nandun sa tao, kasamang pumulupot sa tao. Kasi magtuloy-tuloy yun hanggat hindi papatayin doon sa control eh. Kasi ang mga bakalang kasi may control yan sa taas, may nag-ooperate yan. Hindi naman agad-agad na napatay yung kasi siyempre natataranta. Sino bang magkakalain na mag-troubleshoot yung ganun yun? Nakalupot doon sa tao. Patay yung tao, tapos mayroon pa na nangyari. Ganun din, troubleshoot din. Yung naglalagablab na baga na bakal, tumusok sa katawan ng tao. 16 o 20 mm na size, yung malaki na bakal. Tumusok sa katawan ng tao. Patay ang tao. Siyempre, para siyang nalitson dun eh. Yung mga ganun po, yung mga ganun tipong ganun. Sa bagay yung kilamakma kasi, warehouse na yan. So, ibig sabihin, manufactured na or either trading na yung mga nandiyan na nakaimbak. Pag mga trading, yun yung mga nagaling sa mga angkat, no? Na nakaimbak sa isang bodega. O either naman yung items na nando doon, either manufactured nila, nung sila gawa nila mismo, yung mga ganun. Kasi ang mga sa bodega na hindi ko masasabi kasi may mga iba dyan na nagagaling sa deliver lang din na inimbak doon sa bodega. Tapos yung iba naman gawa nila na doon din iniimbak sa bodega sa isang malaking warehouse. Tapos patong-patong yan mga ka-journey. Yan po tubo dito, channel bar doon sa kabila, angle bar doon sa kabila, deform bar doon sa kabila. Ang hahaba ng mga kamada po yan. Yung mga ganun. So kumbaga parang in-explain ko lang para din ito mapanood din ni Mac, no? Napakadelikado kasi talaga. Hindi basta-basta ka gumagalaw lang doon na para bagang galawan mo doon na parang patanga-tanga ka lang. Ako, isang pagkakamali mo, mapitikan ka lang dyan ng isang pirasong tubo dyan na bumigay, mapitik lang sa katawan mo, balik katawan mo dyan. Yung mga ganun. Kasi marami na akong na-encounter kasi mga ka-journey kung bakit ko sinabi dito sa vlog na to at sa chat kanina ni Makmak. Kasi napakadili ka. Bakalan po kasi mga ka-journey. So salamat din doon sa may-ari ng bahay, yung anak niya, no? Yun ang nag-recommend kasi nandoon nagtrabaho yun kay Juana, no? Shout out sa iyo, Juana. Maraming salamat sa iyo. Pero ano lang, no? Pwede mo rin payo-payuhan si Makmak. Makisuyo na lang din ako. Kung mapanood mo man itong vlog na ito, ano ba? Dahil siyempre ikaw naman higit na nakaka-ano din dyan. Kumbaga maraming alam na dyan sa loob ng bodega o warehouse. Kumbaga maturuan din ba, no? May guide sa madaling sabi dahil bago pa lang si Makmak. Unang araw niya ngayon mga ka-journey, unang araw niya pa lang. So pangalawa bukas. So gaano ka, ano pa yan. Kumbaga wala pang kamuwang-muwang si Makmak sa mga bagay niya. Pero pinagpauna ko na po. Nag-chat ako sa kanya, mag-ingat ka na. Huwag kang patanga-tanga talaga sa ganyang trabaho kasi napakadelikado po talaga yan. So yun mga ka-journey, pasensya na naisay-say ko lang kasi ito. Naisay-say ko lang. Batay lang din naman kasi sa mga na-experience ko, batay doon sa mga actual kong nakikita mga pangyayari na hindi talaga biro. Hindi talaga biro. So yun, Mac, kung mapanood mo to, no? Ingat ka sa iyong trabaho. At saka, congratulations, siyempre. Dahil matagal mo na inaasam-asam na makapasok ka ng trabaho. Dahil si Makmak, masipag si Makmak pagdating sa trabaho, mga ka-journey. Wala akong masasabi talaga dyan. Mapabahay yan. Nasa loob ng bahay, kahit nasa labas, masipag talaga siya. Kaya lang, minsan si Makmak medyo may pagkamatampuhin yan. Pag halimbawa na pagsabihan niya ang medyo matampuhin. Kaya sabi ko kay Makmak, iwasan mo yun. Iwasan mo yung mga ganun. Kasi normal talaga, lalo pat kumpanya, hindi mo talaga may iwasan dyan. Mayroon kang samaan ng loob, may katampuhan ka talaga dyan. May magkakaroon ka ng
hindi pagkakaunawaan, magiging mahulog sa nagiging kaaway mo siya. Mayroong ganun eh. Pero yun, lakasan mo yung loob mo at higit sa lahat yung pagpapakumbaba talaga pinakamahalaga. Kasi kung pairali natin yung galit, lahat naman tayo marunong magalit eh. Pero kung pairali natin yung galit, kung halimbawa meron man, sana wag naman sana. Wala sanang ganun na mangyayari. Eh kung meron man, may bumabangon na ganun. Napaka sarap na rin yung magpapakumbaba ka na lang. Tapos kung meron talagang hindi pagkakunawaan, may mga bagay na kailangan isang guni doon sa nakakataas sa kumpanya, ay isang guni agad para malutas kung ano man yung hindi pagkakunawaan. Kasi sa pabrika talaga, subok na ako dyan. Marami talaga yan. May mga raming sip-sip pa dyan, tamo. Oo, lalo pat nakita ka nga napakasipag mo, pinupuri ka ng mga supervisor, mga ganyan, pag-iinitan ka ng iba. Sasabihin sa'yo, sip-sip ka. Oh, gumagawa ka lang ng tama, gumagawa ka lang ng maayos at nakikisama ka ng maayos dun sa mga supervisor, mga foreman o sino pa yung mga taga-opisina, di ba? Masarap makikisama ka pag pagkainggitan ka. Yung mga ganun. Hindi talaga may iwasan dyan. Lagi talaga yan. Kahit saan kumpanya, meron yan. Kahit nga hindi kumpanya kahit mo kakasama lang kayo sa isang simpleng trabaho, may mga ganun hindi mo maiwasan yan, Mac. Kaya ang pinaka-the best, magpakumbaba, yun ang pinaka-the best. Wala namang masama talaga kung magpakumbaba ka na lang. Hayaan mo kung anong sasabihin nila. Bagaman oo talaga, minsan masakit ka tayo nga talaga, minsan di mo matatanggap. Diba? Sobra-sobra na pagka bumabangon naman yung ganun, ay di mag-ano ka na, abiso ka na sa iyong nakakataas sa kumpanya. Ganun lang naman ang pwedeng gawin talaga. Hindi yung makikipag-away ka, hindi maganda. So yun lang ang aking maipapayo sa iyo, Mac, no? So yun lang po mga ka-journey. Kumbaga nagbigay lang ako sa inyo ng impormasyon at kaunting paliwanag doon sa mga bagay-bagay, para na rin para kay Makmak, kung mapanood man niya ito, pero check naman, nanonood naman yung si Makmak para magkaroon din siya ng idea. Hindi basta-basta lang gawa ka lang ng gawa dyan na hindi mo pag-aaral lang mabuti, kasi bakalan nga yan, napakadelikado kasi bakalan. So yun po mga ka-journey, salamat po sa pagsama nyo po sa simpleng vlog na ito. Pasensya na po kayo, naging madaldal ako sa camera kasi kailangan lang kasi talaga na ipaliwanag ko rin dito sa vlog para mapanood man ni Makmak ito ay magkaroon din siya ng hindi yung decision, father of dalos ng decision, kahit hindi mo alam, gawa ka lang ng gawa dyan kasi nahiya ka, tapos malalagay ka pala sa alanganin, no? Yung mga ganun. So yun, Mac, yun lang yung aking maipapayo sa iyo. Kasi gusto rin naman kita tawagan sana sa kaya lang ako busy rin, kaya nag-chat na lang tayo kanina. So ingat. Congratulations sa iyo, Mac, at mag-ipon ka dahil bata ka pa marami ka pang marating, Mac. Alam ko napakarami mong malayo ang iyong marating. Marami ka pang magiging accomplish sa buhay kasi masipag ka hindi pa ko si Mac. At saka sabi nga niya, sa ka-journey, ko lang din, sabi nga niya sa mama niya nung nalaman niya na si mama ay pumapasok sa trabaho, ang sabi niya, ma, huwag ka nang pumasok, huwag ka nang magpuyat, total naman nakapasok na ako, mga isang isang kinsinas lang makakasahod na ako. Yan sabi niya, bibigyan na lang kita, huwag ka na lang pumasok, ma, kasi naawa ako sa'yo kasi hindi na nakabubuti sa'yo yung nagpupuyat. So yun, salamat, Mac, ha, salamat, ingat ka sa trabaho mo. So yun lang po mga ka-journey, pasensya na po tayo na medyo napahaba palalo, no? God bless po sa ating lahat, maraming salamat po sa inyo, bye bye po.